Nakaramdam na nga ng pagkabahala itong si Michael. Ngayon ay alam na nga niya na positive na nga siya sa TSB na kumakalat. Dahil na rin sa dugo na sumasama sa kanyang pag-ubo, hindi niya pinaalam dito kay Denise. Ang gusto lang niyang mangyari ay matuloy ang kanyang proposal. Kalaunan ay nakapag-isip din itong si Denise, tinanggap niya itong si Michael dahil mahal din naman niya ito. Kahit pa na nasaktan siya, handa siyang bigyan ng chance itong si Michael dahil na rin sa pandemyang kanilang kinakaharap. Natatakot siya na baka maubusan na nga sila ng oras at tuloy na silang mawala. Nasurpresa nga itong si Michael matapos sabihin niya kay Denise na magpo-propose ulit siya kinabukasan. Subalit nagulat siya dahil sinabi ni Denise na hindi na kailangan mag-propose siya kinabukasan dahil siya na ang gagawa. Nagulat siya, nangiyain nga siya ni Denise ng kasal. Ngunit masayang-masaya nga itong si Michael at hindi nga siya nagpatumpik-tumpik pa at talagang sinagot niya. Sa ilang araw na nga silang na-lockdown at kinakabahan na rin sila kung anong mangyayari kinabukasan. Dahil rin sa pag-alala ng husto nitong si Michael, sinabi niya na handa na niyang gawin lahat kahit magpakasal sila pansamantala sa loob. Kahit walang pare, kahit sila lang, kahit nasa ward pa sila o kahit anuman ang nangyayari sa kanila, ay nagawa nga nila ang naturang kasal. Napapalakpak na nga lang ang mga pasyente sa loob nang makita nga sila. Balit ang kasiyahan na nangyayari ay biglang mapalitan ng lungkot dahil nga pagkatapos halikan nga ni Michael itong si Denise ay may nakalutang na nga na dugo sa kanyang ilong maging sa kanyang bibig. Sinyalis na malubha na rin ang kalagayan ni Michael at anumang oras ay mawawalan na rin siya. Malakas ang pag-iyak ni Denise. Nalulungkot siya sa mga nangyayari sa kanila. Kung kailan naman ay magkaayos na nga sila ni Michael at handa na ngang magpakasal sa isa't isa, ang isa namang pandemya ang aatake at hadlang sa kanilang pagmamahalan. Na ngayon ito nga sakit na nararamdaman nitong si Michael ay maaaring ikakamatay niya kapag hindi niya nalagpasan at kapag hindi niya kinaya. Maliban lang kung makakaligtas pa nga siya. Tanging dasal na lang sa Diyos ang nagagawa nga nitong si Denise sa ngayon. Maging siya ay nanganganib din dahil infected na rin siya. Sa kabilang banda, dito nga ay malalaman ni Doc Annalyn na maging ang kanyang kaibigan na si Doc Yola ay infected na rin pala sa sakit na TSB. Makikita niya kasi ito sa loob ng ER na umuubo na nga at tela masama ang pakiramdam. At maaktuhan din niya na may dugo na nga na lumalabas sa bibig nito kung kaya't nangangamba siya. Gustong lapitan ni Annalyn si Doc Yola at gustong gamutin, subalit minabuti ni Doc Yola na huwag lumapit itong si Doc Annalyn, baka mapunta naman sa kanya ang naturang sakit. Mga sinyalis ngang iyon ay lulubha ang kalagayan nitong si Doc Yola hanggang sa isang araw ay mabalitaan na nga lang nila na ito nga si Doc Yola ay hindi na nga kinaya ang kanyang sakit at tuluyan na nga nawalan ng buhay. Nalulungkot ang lahat, maging itong si Doc Annalyn. Takot na rin siya sa kanyang sarili. Dito nga ay napatawag na siya sa kanyang ama at sa kanyang ina dahil nagkaroon na nga ng malay itong si Lynette. Nakita nga nila na umiiyak itong si Josa at itong si Chang Susan. Matapos kasing binalita ni Annalyn ang nangyari sa loob ng ospital, inangangamba si Annalyn na baka siya ay maging infected na rin at baka susunod na rin siya kay Doc Yola. Takot na takot siya.